Binanggit ni Alan Peter Cayetano ang usapin ng tinatawag na selective justice, at ang tanong kung bakit may ilang personalidad na agad nababanggit habang ang iba naman ay tila hindi pa kasama sa pagsusuri. Dito pumasok ang hamon ni Erwin Tulfo. Hinamon niya ang sinumang may hawak na impormasyon na maglabas ng opisyal na dokumento na magpapatunay na mayroon siyang flood control projects, budget insertions, o anumang alokasyon na may kaugnayan sa kanya. Kung may makakapagpakita ng record mula sa Department of Public Works and Highways, National Expenditure Program, General Appropriations Act, o iba pang opisyal na dokumento ng pamahalaan na magpapatunay na may kinalaman siya sa naturang mga proyekto, handa niyang harapin ang resulta nito. Mas matindi pa rito, sinabi ni Erwin Tulfo na kung may mapapatunayang ebidensya na mayroon siyang flood control allocation o budget insertion, handa siyang magbitiw sa kanyang posisyon bilang senador. Ito ang kanyang hamon. Ilabas ang dokumento. Ipakita ang ebidensya. Patunayan ang alegasyon. Dahil kung may katotohanan ang isang paratang, dapat itong ilabas. Ngunit kung wala namang sapat na patunay, hindi dapat gamitin ang mga akusasyon upang sirain ang isang tao. Sa ngayon, patuloy ang pagsusuri ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga issue kaugnay ng flood control projects. May mga kontraktor, opisyal, at iba pang personalidad na maaaring ipatawag upang magbigay ng paliwanag. Ngunit ang isang investigasyon ay dapat nakabatay sa proseso. Hindi ito dapat maging paligsahan ng mga pangalan. Hindi ito dapat maging palitan lamang ng mga akusasyon. Dapat itong maging paghahanap ng katotohanan. Kasama rin sa usapin ang pagpapatawag sa 18 dating bodyguards na sinasabing may impormasyon tungkol sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Ano ang kanilang direktang nalalaman? Sino ang kanilang tinutukoy? At ano ang kanilang hawak na ebidensya? Kung mayroon silang impormasyon tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo, dapat nila itong ilahad sa pamamagitan ng affidavit, dokumento, at mga patunay na maaaring suriin. Dahil ang isang malaking alegasyon laban sa isang tao o opisyal ay nangangailangan ng malaking pananagutan. Ang mga testigo ay dapat handang sagutin ang mga tanong tungkol sa kanilang nalalaman. Paano nila nalaman ang impormasyon? Saan nila nakita ang mga pangyayari? May dokumento ba silang may papakita? At may direktang koneksyon ba ang kanilang mga pahayag sa mga taong kanilang binabanggit? Dahil sa isang patas na proseso, lahat ay may karapatang marinig. Ngunit lahat din ay dapat may pananagutang patunayan ang kanilang mga sinasabi. Kung may opisyal, kontraktor, o sinumang sangkot sa katiwalian, dapat silang managot. Ngunit kung may mga maling paratang naman, dapat ding maprotektahan ang karapatan ng mga inaakusahan. Ito ang tunay na hamon sa anumang investigasyon. Paano hahanapin ang katotohanan nang hindi isinasakripisyo ang hustisya? Dito nasusukat ang kredibilidad ng isang pagdinig. Ang usapin ng flood control projects ay hindi lamang tungkol kina Erwin Tulfo, Alan Peter Cayetano, o anumang personalidad. Ito ay tungkol sa pera ng bayan.